sama-sama tayong magiging karakli. Bago sa saksi, isa ang kumpirmadong patay sa sunog sa Caloocan City ngayong hapon at isa pang naiulat na nawawala. 70 pamilya ang nasunugan. Saksi, si Von Aquino. Tulong-tulong ang mga residente sa pagbubuhat ng mga timba-timbang tubig para maapula ang sunog sa Barangay 81, Caloocan City na nagsimula mag-alas 5 ng hapon. Dahil sa sunog, pansamantalang isinara itong bahagi ng MacArthur Highway papuntang Valenzuela City. Pero para makadaan pa rin po yung mga motorista, gumawa na lamang po ng zipper lane dito. Ang mag-asawang Cruz na sunugan ng bahay, kasama raw ang pera na ilang taon na pinaghirapang ipunin. Dali-dali po kaming umuwi rito sa bahay. Ngayon po, ang nabutan ng asawa ko, nandito na po yung apoy sa may iskinita. Doon po sa loob ng kwarto, marami na pong usok. Tapos yung mga tao po siguro lumabas na. Tapos ako na lang doon mag-isa sa loob. Tapos ang lakas po ng ulan. Tapos nung sobrang usok na po, lumabas na po ako. Akala ko may nag-aaway. Pagbaba ko, around 4 o'clock, nakita ko na agad yung may apoy. So, ayun. So, nag-start na akong magtatawag ng bumbero. Pero sa gitna ng pag-apula sa sunog, dalawang napaulat na nawawala, isang lalaki at isang babae. Itong pamilya na ngayon nandito sa barangay, anak niya kanina pa hinahanap. Hindi pinapakita, babae na 16 years old. 4 naman ang nasugatan kabilang ng isang fire volunteer na nakuryente pero nasa maayos na kondisyon na raw ngayon. Ayon sa Caloocan City BFP, mabilis kumalat ang apoy dahil gawa mga bahay sa light material. Wala naman daw naging problema ang mga bumbero sa kalsada at supply ng tubig pero ang challenge sa amin yung mga makukulit na tao. Ongoing pa po operation, pasok sila ng pasok sa loob. inaalam pa ang sanhi ng sunog na tumupok sa tinatayang nasa 50 bahay. Under investigation pa po, pero as per mga witnesses natin, electrical. As per witnesses po, yun po ang sabi, may mga illegal connection po ng wire, ng kuryente. Sa pagtaya ng BFP, 70 pamilya ang nasunugan. Nasa 300,000 pesos ang tinatayang halaga ng natupok na ari-arian. Umabot sa ikalawang alarma ang sunog na tuluyang naapula mag-alas 10 ng gabi. Ayon sa barangay, kinakailangan nila ng tent, tubig at pagkain para sa mga nasunugan. Para sa GMA Integrated News, ako si Von Aquino, ang inyong saksi. 10 arestado sa marahas na initiation rites umano sa 2 lalaki sa Noveleta, Cavite. 4 na menor de edad ang kasama sa hinuli. Ating saksihan. Walang kalaban-laban ang biktima habang pinauulanan ng suntok at tadyak ng ilang lalaki. Sa isang punto, maririnig pa ang pagbibilang ng mga lalaki sa gitna ng pambubugbog. Nakarating sa mga pulis ang sumbong na nasa 50 lalaki ang nagtipon-tipon sa bakuran ng isang bahay. At nang rumisponde sila, 10 ang arestado, kabilang ang 4 na minor de edad. 2 biktima ang nakaligtas na edad 18 at 15. Nagpapagaling sila sa ospital. Ang iba rito, dumayo pa at ang iba rito ay minor de edad. And then eventually, nung tinanong natin kung anong meron, ang sabi nila meron lang silang gathering or meeting. At the same time, meron silang dinadalang binyan. Pero based on our initial investigation, nagkaroon sila ng kumbaga parang initiation rites. Batay sa investigasyon, nagsagawa ang grupo ng tinatawag na 30-second massacre bilang bahagi ng kanilang initiation rites. Pipili ang grupo nila ng mga membro at magsasagawa ng initiation, which is bubugbugin nga yung sasaling membro. 30 seconds yun na susuntokin siya sa iba't ibang parte ng katawan. Bare hands ang ginagawa. Maharap sa reklamong paglabag sa anti-hazing law ang 6 na dumaan din umano sa kaparehong initiation rights. Nasa kustodiya ng Office of the Municipal Social Welfare and Development ang mga minor de edad. Itinanggi nila ang mga paratang. Anong purpose ng samahan nyo?
Community service. Service kayo. Pero kayo, wala kayong mga outstanding na kaso. Para sa GMA Integrated News, ako, si Mark Salazar, ang inyong saksi. Nagpaliwanag ang COMELEC kaugnay sa umunoy discrepancy sa partial and unofficial count na lumabas sa media. Posible namang matapos na bukas ang canvassing ng mga boto. Saksi, si Sandra Aguinaldo. Mula sa kabuang 175 certificates of canvass, 159 na ang nabilang ng National Board of Canvassers. Kabilang sa mga na-canvass ang mga COC mula sa ibang bansa at local absentee voting. Nabilang din ang COC mula sa 5 lungsod sa Metro Manila, Baguio City, 5 probinsya sa Luzon, Lapu-Lapu City sa Cebu, General Santos City at probinsya ng Camiguin. Halos lahat na rin daw ng COC ay na-transmit na. Yung po mga nakakaraan, 2 linggo yung canvassing. First time. Kahit i-research nyo sa kasaysayan, sa unang araw pa lang ng canvassing 58, kailangan mabilis pero pinagkakatiwala. Posibleng matapos na raw ang canvassing bukas. Kaya hindi na rin daw kailangan ng hiling ni Congressman Rodante Marcoleta na partial proclamation para sa mga senatoriable na sa tingin ng COMELEC ay statistically impossible nang maapektuhan ang ranking. Sa tansya ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia, sa Sabado o Linggo ay maipoproklama na ang mga bagong halal na senador. Sa kasunod na araw naman inaasahan ang proklamasyon ng party list para raw magkasya sa venue. Halimbawa, tapos ka na ng canvassing ng Huwebes o Biyernes, meron ka man lang isang araw to prepare the venue. Gusto naman natin ibigay na mga kahit paano marangal at maayos yung lugar kung saan ipoproklama yung mga magigiting nating senador at saka miyembro ng Kongreso sa party list. So hinahanda pa po yan. May mga formal na invitation pa nga po na pinapadala upang sila ay makadalo at kasama yung mga miyembro ng kanilang pamilya. Isa pang hiniling ni Marcoleta ay linawin at ilagay sa record ng COMELEC ang paliwanag nito sa issue ng umunoy discrepancy o duplication sa partial and unofficial count na lumabas sa media. Sasagutin daw ito ng formal ng COMELEC, sabay ng pagsabing walang anomalyang nangyari. Wala pong misteryo na naganap dyan. Talagang yung processing and sequencing po ang nagkaproblema kung bakit nagkaroon tayo ng delay ng pagdadala. And then again po, pinoint out po yan ng mga tao ng transmission group ng COMELEC doon sa mga IT people ninyo. At wala po naging question yung IT people ninyo dahil kitang-kita. Nandun talaga. At kitang-kita po yung pagkakalatag doon sa results website. Wala po kasing dobling sa results website. Doon po doon sa mga private websites nagkaroon ng pagdodoble. Nung nakorek po yun, nagpapasalamat din po kami dun sa ilang ahensya na inayos nila kagad. Tignan nyo po yung mga websites ngayon, pati sa PPCRB, sabay-sabay na po, halos siya, magkakapareho na po kami ng datos. Wala. At ang tangi lang lagi namin sinasabi, and even in the past, ang kadayaan ay nangyayari dun sa mga natitira pa ring mga human interventions. Bagamat wala pang inilalabas na opisyal na resulta ng canvassing ang COMELEC, nagpalabas na ng pahayag si Senador Bong Revilla. Sa kabila raw ng hindi inaasahan, ay nagpapasalamat pa rin siya sa mga taong sumuporta sa kanya. Pang-14 si Revilla sa partial and unofficial count as of 7:36 p.m. kanina mula sa 97.37% ng clustered precincts sa buong bansa. Pang number 13 si Ben Tulfo na wala pang inilalabas na pahayag. Habang pasok sa top 12 si Senadora Amy Marcos. Mahigit 1 milyon ang lamang niya sa mga sumunod sa kanya. Sa mga nagdaang eleksyon, naging mainit ang agawan sa huling slot sa senatorial race nang ilan ay nauwi noon sa election protest. Si Mayor Abby Binay na pang-15 sa unofficial count, nagpasalamat sa 11 milyong Pilipinong nagtiwala sa kanyang kaya niyang gawing better ang Pilipinas. Handa naman daw maglingkod si Congresswoman Camille Villar na pasok sa top 10 base sa unofficial count. Ang kanyang ina na si Senadora Cynthia Villar nagpasalamat din sa mga sumuporta sa kanya kahit di siya pinalad na manalo bilang kongresista sa Las Piñas. Si Pig Lacson naman sinabing maraming matututunan sa nagdaang eleksyon at sa huli tao ang magpapasya na siyang kahalagahan ng demokrasya. Ang Malacanang, ginagalang daw ang resulta ng eleksyon. Ano mang kulay yan?
wini-welcome po talaga ng Pangulo na makaisa ang bawat leaders natin para tugunan kung ano man ang problema at magbigyang solusyon ang pangangailangan ng mga kababayan natin. Inaasahan na rin daw ng administrasyon ang presensya ng lehitimong oposisyon pero handa raw nilang labanan ang mga tinawag niyang obstructionist. Pag sinabi natin lehitimong oppositionist, ang ipinaglalaban nila ay ang bansa. Obstructionist, walang gagawin, kundi manira, walang makikitang maganda sa ginagawa ng gobyerno at ang sariling interes lamang ang gustong palagawin. Kung gagawa man sila ng fake news, kung ano-ano mang mga balita o ano-ano mang mga statement na maaari makasira sa gobyerno ng walang basihan, ito po ay ating tutugunan kagad. Ayon sa Parish Pastoral Council for Responsible Voting o PPCRV, tinatayang 80.27% ang voter turnout nitong election 2025. Mataas yan kung ikukumpara sa mga nagdaang midterm elections. Para sa GMA Integrated News, ako si Sandra Aguinaldo, ang inyong saksi. Napipitong magbago ang komposisyon ng Senado na magsisilbing impeachment court na lilitis kay Vice President Sara Duterte. Ang posibleng epekto niyan sa impeachment trial sa pagsaksi ni Maki Pulido. Ang resulta ng eleksyon sa Senado ngayon, posibleng may epekto sa mabigat na tungkuling kakaharapin ng mga senador. Ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. 24 ang magsisilbing senator judges at kailangan ng 2/3 na boto para makonvict ang nasasakdal. Ang ibig sabihin rin, 9 na boto lang ang kailangan ni Duterte para maabsuelto. Sa pahayag mismo ni Senate President Cheese Escudero noon, nananawagan siya ng impartiality at objectivity sa lahat ng mga kasamahan sa Senado dahil alam niyang madalas na isasalarawan ng impeachment bilang isang political exercise. Kung sisilipin ang nabubuong composition ng Senado, anong posibleng maging epekto nito sa paglilitis sa bise? Sabi ni Professor Aris Arugay ng UP Diliman, maituturing ng pro-Duterte ang tinatawag na Duterten na sina re-electionist Senators Bongo at Bato de la Rosa at Congressman Rodante Marcoleta. Ganito na rin ang turing ni Arugay kina Senador Amy Marcos at Representative Camille Villar dahil kapwa inendorso ni Vice President Sara Duterte ilang linggo bago ang eleksyon pero bahagi rin sila ng alyansa ng administrasyon na ikinampanya ni Pangulong Bongbong Marcos. Daratnan ng 5 yan ang mga incumbent senators na itinuturing na pro-Duterte, sina Senators Robin Padilla at dating running mate ng dating Pangulong Duterte na si Alan Peter Cayetano. 7 na yon. Kung pag-usapan natin ng impeachment, ang magic number kay Sara Duterte ay 9, di ba? For acquittal. Kapatid ni Cayetano ang re-electionist at pasok sa Magic 12 na si Pia Cayetano pero tumakbo siya sa slate ng Pangulo. Gayon din si Camille Villar, kapatid ni Senador Mark. It remains to be seen whether on certain issues hindi sila boboto ng pareho. Historically, they tend to, yung mga magkakapatid, lalo na kung full siblings, ito yung impluensya nung dinastiya sa Senado. Magiging mahalagaan niya sa Administrasyong Marcos na manatiling kakampi nila ang ibang papasok na senador na tumakbo, may iba pa sa labas ng alyansa at Duterte. Kabilang ang iba pang may kapatid na senador o kapatid sa gabinete. Mahirap naman tansyahin ang iba pang tumakbo sa ilalim ng Marcos-Duterte unit team noong 2022. Nariyan din si Senador J.V. Ejercito. Sabi ni Arugay, sa sistema naman ng politika sa bansa, wala masyadong timbang kahit magkasama sa partido o sa alyansa. Mas kakalkulahin nila kada suporta sa kahit anong inisyatibo, polisiya ng Marcos administration, mas titimbangin nila, what will I gain? At if this is costly para sa akin, kung madedehado ako dito, kakayanin ba ng reputasyon ko? Lalo na bala kong tumakbo ulit sa 2028? Kabilang sa iisipin ng mga senador ang kani-kanilang political survival lalo na't may full media coverage ang impeachment trial. Kaya magiging mahalagaan niya ang bigat ng ebidensyang ihaharap ng mga prosecutor sa impeachment trial. Kasi yung proseso ng trial, pwedeng magkaroon yun ng impact. Kasi itong mga senador na to, hindi lang naman nila iisipin yung kanino ba ako may utang na loob. Sino ba yung tumulong sa akin manalo? It's more like, baka pag bumoto ko ng acquittal, baka ako naman yung balikan sa susunod na eleksyon. Inaasahang sa July 30 mag-uumpisa ang impeachment trial batay sa naunang inilabas na timetable ng Senado.
Para sa GMA Integrated News, ako si Maki Pulido, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.